Kabanata 2041, Yang Mo. Yang Master yun, ang iba't ibang elemental powers ng katawan ba ay itinuro din sa iyo ni Master? Oo naman. Gayunpaman, sinabi ng aking tiyahin na ang sabay-sabay na paglilinang ng maraming elemental na kapangyarihan ay isa sa mga bawal sa paglilinang. Hindi lamang nito maaantala ang pag-unlad, ngunit madaling maging sanhi ng malalim na enerhiya na mawala ng kontrol at lumikha ng profound vein, katawan at pangunawa. Napakahusay, mahirap hanapin sa 1,000,000 malalim na practitioner. Ang tiyahin ko ay isang napakalakas na tao. Sa mga taong kilala niya, ang may pinakamalakas na elemental power ay mayroon lamang simultaneous cultivation 3 elemental powers. At mayroon ka talagang simultaneous cultivation 5 kinds of elemental powers. Hindi, ito ay 6 na uri ng elementong kapangyarihan. Ang sabay-sabay na paglilinang ng 3 elemental na gumagamit ng kapangyarihan sa kanyang bibig ay isa rin sa 4 na dakilang pari. Sa ilalim ng kailaliman nag-iisa, sa itaas ng napakaraming espiritu. Ang lalaki sa kanyang paningin sa sandaling ito ay talagang nalampasan ang pari sa bagay na ito at lampas sa kaalaman ng kalaliman. Ang sagot ni Yunche na walang ripples o waves, noon lamang ako umalis kay Master at naging enterworld na unti-unti kong napagtanto na lahat ng ibinigay sa akin ni Master ay sobrang nakakagulat. Kung gayon ikaw Master, agad na tumigil sa pagsasalita si Hua Keili at bumulong sa sarili, hindi ka na maaaring magtanong pa. Magiliw na ngumiti si Yunche, ngunit ang ngiti na lumitaw saglit ay nakaantig sa magagandang mata ng dalaga ng hindi maipaliwanag, na naging sanhi ng hindi sinasadyang paglamig ng kanyang mga mata. Saan ka nagpunta pagkatapos mong umalis Master? Patuloy niyang tanong. Marami. Kalmado pa ring sumagot si Yunche, ang aking nakita, narinig, at naramdaman ay halos pareho. Ang mga taong nalulumbay, nasira, at naguho ng kalaliman ng alikabok, na may mga mata na puno ng sakit at kalupitan, at may nakatagong mali siya, naniniwala ka na nasaksihan mo ang mga ito gamit ang iyong sariling mga mata sa panahon ng iyong karanasan sa panahong ito, at unti-unting nasanay sa mga ito. Ang may kulay na salamin ay nakabitin ng bahagya ang maliit na ulo, bahagyang sinabi, ang mundo sa labas ay higit na nakakatakot kaysa sa mga paglalarawan ng ibang tao at sa aking sariling imahinasyon. Ang kakilakilabot na ito ay may maraming aspeto. Ang kaharian ng Diyos kung saan siya nakatira ay isang sagradong lupain na hindi kailanman pinangarap ng karamihan sa mga nilalang sa kailaliman sa kanilang buhay. Ang mundo sa labas ng kaharian ng Diyos ay isa ring masamang lupain na hindi niya maisip. Napakakapangyarihan mo, malamang na nag-iwan ka ng magandang reputasyon saan ka man naroon. Katulad ni Lin Yuanji, natalo mo ang isang grupo ng Divine Lord na may base ng paglilinang ng Divine Sovereign Realm, at tinulungan ang humihinang Helian Royal Family na umangat at maging isa sa ang dakilang sekta na naniniwala akong magiging alamat ka doon sa mahabang panahon. Umiling si Yunche at sinabing, hindi ko ito napansin noong nasa paligid ko si Master. Pagkatapos pumasok sa mundo, unti-unti kong napagtanto na ang katawan ko ay ibang-iba sa maraming paraan. Halimbawa, ang aking cultivation base ay mas mahusay kaysa sa ibang realm profound practitioner. Halimbawa, ang kontrol ko sa elemental na kapangyarihan ay hindi kapanipaniwala sa iba. At ang pagkakaibang ito ay gagawing mabigla, mausisa, at magnanasa sa mga tao, at pagkatapos ay mag-udyok sa lahat ng uri ng hindi mahuhulaan na mga kalkulasyon at panganib. Kaya kalaunan, sinimulan kong itago ang aking mga pagkakaiba, at sa tuwing pupunta ako sa isang lugar, gagawin ko baguhin ang pangalan ay hindi mananatili ng masyadong mahaba, kaya paano ito mag-iiwan ng anumang reputasyon. Ang Lin Yuan Realm ang pinakapubliko na nagawa ko. Pagkatapos ng lahat, nangako ako kay Helian Crown Princess na tutulungan ang Helian Royal Family na makapasok sa Lin God Realm sa ilalim ng mahusay na kabaitan. Natural, hindi ko ito may tatago tulad ng dati, kaya hinayaan ko na lang pumunta ka. Mahinahon at metikulosong paliwanag niya. Ang pagmamaliit ng mga salita ay nagiging dahilan upang ang mga tao ay hindi matigil sa pag-iisip tungkol sa malupit na pagtatagpo ng paulit-ulit, na naging dahilan upang itago niya ang kanyang anyo, lumangoy sa labas na parang duckweed, at umalis kaagad kapag nahawakan niya ito.
Kahit na nagpakita siya ng malaking kabaitan sa isang maharlikang pamilya, tahimik siyang umatras at nanatiling mag-isa. Kung gayon, Yunche, ito ba ang tunay mong pangalan? Seryosong tanong ng dalaga. Oo naman. Sinalubong ni Yunche ang kanyang tingin, at walang bahid ng sinseridad sa kanyang madilim na mga mata, ko elder sister ang aking tagapagligtas. Itinuro ni Master na ang bawat patak ng kabaitan ay dapat suklian ng isang bukal. Paano ako magiging sa pangalan? Kanta ng panlilinlang elder sister. Boo! Ibinaba ni, ko elder sister, ang maliit na ulo ng walang malay at ibinaba ang kanyang tingin sa kanyang mga daliri sa paa. Oo, nagsiwalat pa nga siya ng sikretong kasing laki ng light profound strength sa harap ng mga mata niya, para lang maiwasan niyang mag-iwan ng mga galos sa kilay, not to mention her name. Sa mga tuntunin ng biyaya na Nagel iligtas buhay, halatang iniligtas niya ang kanyang sarili ng mas maraming beses. Siya ay tapat at tapat, ngunit ang kanyang sarili. Nakaramdam siya ng kaunting hiya at kawalan. Tila walang napansin si Yunche na kakaiba sa kanya, at nagtanong ng casual, ko elder sister, ang layunin mo ng pagsasanay ay lumabas sa pagkakataong ito ay upang makumplito ang tagumpay ng Divine Destroyer Realm, tama ba? Walang tango sa pagpinta ng kulay na salamin, gusto ko talagang makamit ang isang pambihirang tagumpay, gusto ko. Pero ang tatay ko, tinuruan ako na hindi ko kailangang magmadali. Noong pinalabas niya ako, binigyan niya ako ng 2 tanong. Siya kung mahahanap ko ang mga sagot sa 2 tanong na ito ay magiging isang mahusay na tagumpay, at masasabing ito ay isang mas malaking tagumpay kaysa sa realm breakthrough. Sa bahagyang pagkatulala, halos mabigkas niya ang salitang, Amang Diyos. Anong tanong? Naging interesado si Yunche, sabihin lumabas ka, baka matulungan kitang mahanap ang sagot. Colored glass beautiful eyes lights up, sabi ng tiyahin ko, kailangan kong maranasan ang maraming bagay para mahanap ko ang mga sagot sa 2 tanong na ito. Bagamat napakabata mo pa, mas marami kang karanasan kaysa sa akin. Siguro totoo, alam ang sagot. Sinabi niya, ang tanong ng aking ama ay, ano ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito, at ano ang pinakakasuklam-suklam na bagay? Tumingin siya kay Yunche ng may pag-asa, ngunit hindi niya nakita ang kahit katiting na bakas ng pag-iisip sa mukha nito. Sa halip, ito ay isa lamang hindi maintindihang tawa. Pwede bang, may nagtanong na sayo ng ganyan dati? Tanong ni Hua Kaylee. Hindi. Pero sigurado ako kung ano ang mga sagot nila. Ngumiti siya at sinabi, at ang 2 tanong na ito ay talagang magkaparehong sagot. Natigilan si girl, paano ito posible? Halatang 2 magkasalungat na tanong ito, kaya paano sila magkakaroon ng parehong sagot? Biglang huminto si Yunche sa sandaling ito, imbes na sabihin kung diretso kang lumabas, mas mabuting ikaw na mismo ang intindihin. At baka maintindihan mo ito sa lalong madaling panahon. Kinurap-kurap ng dalaga ang mahahabang pilak mata, ngunit ang mga magagandang mata ng bituin ay nasa kawalan. Itinaas ni Yunche ang kanyang kamay, at isang nakahiwalay na porma sayon ang bumungad sa paligid ng pininturahan na katawan ng salamin. Umupo ka, subukang itago ang iyong aura, at pagkatapos ay bitawan ang mga bakas ng pinsala, sapat na ang normal na nakatutok na pagpapagaling. Hindi niya alam kung bakit siya nagpinta ng kulay na salamin. Malalaman mo din agad. Hindi malinaw na sinabi ni Yunche, ang kanyang mukha ay kalmado at malinaw. Saglit itong pinag-isipan ni Hua Kaylee, pagkatapos ay hindi na nagtanong pa. Umupo siya bilang sinabi sa kanya at nagtipon ng aura sa porma sayon. Unti-unting lumitaw ang isang layer ng mahinang pamumutla sa mukha ni Xiaoying. Sa mga araw na ito, ang kanyang pagbawi mula sa kanyang mga pinsala ay napakabagal, malinaw na sinasadya. Itinulak ni Yunche gamit ang kanyang palad, at ang malaking kristal ay bumagsak muli. Sa oras na ito, mula sa pananaw ng isang tagalabas, masasabi ng isang tao sa isang sulyap na ang babaeng nasa porma sayon ay gumagaling sa tulong ng kapangyarihan ni Yuan Jing. Lumingon si Yunche. Kasabay nito ay biglang bumilis ang 2 sinag ng aura na naramdaman niya. 2 hakbang pa lang siya pasulong, at ang 2 figure ay lumitaw sa kanyang paningin. 2 tao ang nakasuot ng itim na damit na pinakaangkop para sa karanasan ni Wuhay,
at may dalang parehong malawak na espada, magkapareho ang aura, halatang galing sa iisang sekta. Mabilis na lumipas ang kanilang mga mata mula sa katawan ni Yunche, huminto sandali sa katawan ng painted glass, at pagkatapos ay tumitig sa abyss crystal. Sabay-sabay na nag-aapoy na sorpresa at kasakiman ang mga naglalakihang mga mag-aaral. Napakalaking kristal na may ganoong dalisay na liwanag, mabigat na hinihikayat ng lalaki sa kanan, natatakot ako na kahit si Junior Master ay hindi pa ito nakita. Mukhang mas kalmado ang lalaki sa kaliwa. Nahihirapan siyang tumingin sa malayo at sumulyap muli kay Yunche at Hua Colorful Glass, ang dating ay ang aura ng Divine Lord Realm 3rd level, ang aura ng huli ay hinaharangan ng pormasayon at hindi matukoy. Bagamat natatakpan ng Snow Ghost ang kanyang mukha, ang pamumutla sa kanyang noo ay halatang resulta ng malubhang pinsala. Ang lalaki sa Divine Lord Realm 3rd level ay ligtas at maayos, ngunit ang batang babae sa pormasayon ay malubhang nasugatan. Walang duda na ang cultivation base ng babae ay malayong mas mababa kaysa sa lalaki. Pareho silang 5th level Divine Lord. Lahat ng nagbabantay ay biglang nawala. Hindi na makontrol ang sulok ng bibig ng lalaki. Ang boses, tunog ng kanyang mga salita ay nanginginig din sa Pononibik, Junior Brother Leo, ang magandang pagkakataong ito ay sa wakas ang ating pagkakataon. Pagkatapos sabihin iyon, dahan-dahan siyang sumulong, ngunit hindi direktang hinawakan si Yuan Jing sa pormasayon, ngunit lumapit kay Yunche at inilahad ang kamay. Anak, dapat mong maunawaan ang mga patakaran ng buhay, masunurin, ibigay ito. Bagamat kausap niya si Yunche, kalahating mata lang ang ibinigay niya sa kanya. Ang kanyang mga galaw ay hindi nagmamadali o mabagal, ngunit ang mga sulok ng kanyang bibig ay palaging nananatili ang isang hindi mapigil ang ngiti. Ang poster ay ng isang mangangaso na ganap na may kontrol sa pangkalahatang sitwasyon. Hindi pa sila nakakita ng ganito kalaking abyss crystal. Sa maulap na dagat na walang prinsipyo at kaayusan, ang sinumang may mapapakinabangan ay gagawin ang lahat para itago ito, ngunit ang taong kaharap ay malubhang nasugatan at kailangang gumaling ng kapangyarihan ni Yuan Jing, at pagkatapos ay tumambad sa kanila. Ito ay walang iba kundi isang magandang pagkakataon. Hindi ipinakita ni Yunche ang takot na inaasahan nila, ngunit nakasandal sa mga mata at sinabing matatag, bakit namin ibibigay ang aming mga bagay sa iyo? Tahimik na nagmulat ng kanyang mga mata ang pininturahan na salamin na magagandang mga mata at pinagmasdan ang pagganap ni Yunche ng may pagtataka. Ha! Dahil sa hindi inaasahang tugon, napalingon sa wakas ang dalawang tao. Matapos kumpirmahin muli ang malalim na lakas ng aura ni Yunche, ang kanilang mga mata ay naging mas mapanlate at mapaglaro, na para bang nakatingin sila sa isang ignorante na tanga nakakapasok lang sa hamog. So, hindi mo lang gusto itong abyss crystal, hindi mo rin gusto ang buhay mo. Ang lalaking nakaitim na nakadamit ay dahan-daang sumulong, na may pagkamangha sa walang habas na boses, tunog. Sumimangot si Yunche at yumuko sa harap ng pormasayon, same time na nagsabi, ano ang gagawin mo? Kung titingnan mo sa iyong aura, dapat din itong magmula sa matuwid na landas na Big Sec. Kapag nagkita tayo sa dagat ng hamog, dapat tayong magtulungan. Kung manggahas kayong magnakaw at pumatay. Hindi ba kayo natatakot na magdala ng kahihiyan sa inyong sekta? Halos tumawa silang dalawa dahil sa matuwid na salita ni Yunche. Ang lalaking nasa kanan ay nagsabi, saan nanggaling ang tanga na ito? Natatakot ako na ito ang unang pagkakataon niyang makapasok sa dagat ng fog. Itinuro niya si Yunche na may masamang tingin, anak, tuturuan ka ni Liu Lolo ng leksyon ngayon. Ano man ang prinsipe o maharlika sa labas, pagdating mo sa dagat ng hamog na ito, kung gusto ni Liu Lolo na mamatay ka, mamamatay ka. Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Ang lalaki sa kaliwa ay tumakbo ng aura, ito ay isang mahabang gabi at maraming panaginip. Patayin siya ng mabilis at subukang huwag mag-iwan ng anumang bakas. Paano mo maaagaw ang abyss crystal nang hindi pinapatay ang mga tao at pinapatahimik sila? Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang kanyang anyo ay tumalsik na parang makamandag na ahas, direktang sinunggaban si Yuan Jing.
Ang ibang tao ay nag-react din kaagad, ngumiti ng nakakatakot, at ang likod ng malawak na espada ay sumabog, nagpagulong ng isang nakakatakot na bagyo at tumama sa puso ni Yunche. Pagkatapos ng lahat, ang kalaban ay isang third-level Divine Lord. Bagamat hinamak niya siya, hindi siya nagpigil, lalo pa ang anumang pagluwag. Sa malayong kalangitan, isang malinaw na anino ang gumawa ng mahinang pagngisi. Napakaraming karanasan niya. Nang ilabas ni Yunche ang Abyss Crystal, alam niya kung ano ang gagawin ni Yunche. Inducing greed, turn the effect into the cause, childish trick. Ngunit, she murmured, ang ganitong simpleng trick ay maaaring ang pinakaangkop para kay Kaylee. Kabanata 2042, Sagot. Ang kakaibang liwanag ni Yuan Jing ay mabilis na lumapit sa kanyang mga mag-aaral, at ito ay abot kamay sa isang iglap, lalaki na nakaitim na nakadamit sa mga mata ang pananabik ay kasing tindi ng totoo. Pero sa pagkakataong ito, biglang na-distort ang eksenang nasa harapan niya. Isang hindi kilalang, malaki at hindi mapaglabanan na kapangyarihan ang biglang humila sa kanya pakaliwa. Nabigla siya, ngunit wala siyang oras upang mag-react. Ang kanyang ulo ay tumama ng husto sa lupa, at ang braso na malapit lang kay Yuan Jing sa huling sandali ay nayurakan ng husto sa lupa ng isang paa. Sabay bulalas ng isa pang tao sa kanyang tenga. Ang malapad na espadang inihampas niya ay lumipad pababa sa malayo, at ang kanyang katawan ay hinayla sa kabila. Ang mga braso ng isa sa dalawang tao ay nasa isang baluktot na magkapatong na hugis, at matatag na nakatanim sa lupa ng parehong paa. Sa ilalim ng pagkabigla ng desperado, dalawang tao ang malalim na enerhiya na lumundag, ngunit bago ito sumabog, naramdaman nila na para silang 10,000 bundok na idiniin sa katawan. Ang mga brasong itinaas pa lang nila ay napabalik sa lupa, kahit na ang ulo ay kalahating lalim sa lupa at hindi na may angat. Dalawang tao na nahihirapang pinilipit ang kanyang ulo, sinundan ng kanyang mga mata ang mahabang binti na nakatapak sa kanilang mga braso, at halos hindi nahawakan ang mababang malamig na mga mata na liwanag ni Yunche na parang mayfly. Ikaw, dalawang tao ang may basag na mga pupil at hindi makapaniwala kahit anong mangyari, ang lalaking nasa harap niya, malalim na lakas ng aura, ay malinaw na ang Divine Lord Realm 3rd level lamang. Sabihin mo sa akin ang iyong mga pangalan at pinagmulan. Nagsalita si Yunche, ngunit walang emosyon ang boses, tunog. Dalawang tao ang hindi tumugon, maaaring dahil ayaw nila o dahil sa gulat pa rin at hindi pa ganap na nakarecover. Bumaba ang mga sulok ng bibig ni Yunche, ngunit bago pa siya makagalaw, dalawang magkapatong na pagsabog ang biglang tumunog, magkasabay na bumagsak ang braso ng dalawang tao, na sinabayan pa ng dalawang magkasabay na hiyawan. Ang mga hiyawan sa kanyang mga tainga ay hindi nakagalaw kahit kaunti kay Yunche, at nagpatuloy siya sa mahinahong pagsabi, bibigyan kita ng isa pang pagkakataong sumagot. Ang pamimilit, takot, at matinding sakit ay mabilis na nagpapahina sa kalooban, at ang lalaki sa kanan ay nagsabi sa takot, ako, ang pangalan ko ay Han Quan, at ito ako si Junior Brother Liu Jing, kami ay mula sa Tyrant Sword Sekta sa mundo ng Fuyan, please. Please kuya. Very good. Pinutol ng malamig na boses, tunog ang masakit niyang panginginig, masunurin pa rin si Nian Zai. I'll give you a good time and die. Zing. Ang malawak na espada na natanggal ay sinipsip sa kamay ni Yunche, at sa walang awa na layuning pumatay, malapit na itong tumama sa ulo ng dalawang tao. Kuya. Senior, please spare your life. Buong lakas na sumigaw si Han Quan, kami ay sakam sa tubo at bulag ang mga mata ngunit hindi kumikilala ng mga nakatataas. Patawarin mo kami, nakatatanda. Sa ilalim ng anino ng kamatayan, ang kanyang dagandong ay halos mapunit ang kanyang lalamunan. Ang deep-seated killing intent ay tila natigil din dahil sa kanyang mga hiyaw, na nakabitin. Lumingon si Yunche at sinabi kay Hua Kaylee, ano ang dapat kong gawin kay Ku elder sister at sa 2 taong ito. Dahil sa pag-uugali ni Yunche, nagulat sina Han Quan at Liu Jing, pagkatapos ay nabigla ang 2 tao na pinamunuan ng babaeng ito. Wala nang pakialam si Han Quan sa anumang bagay, at pilit na inikat ang kanyang leeg at sumigaw, engkanto maawa ka sa akin. Ang aming Tyrant Sword Sect ay isa sa 3 tagapag-alaga ng Fuyan Realm Sect, talagang hindi kontrabida, please.
Talagang hindi kontrabida. Malamig na ngumuso si Yunche, mukhang kailangan mo akong tulungang alalahanin ang pangit na mukha sa ibaba na gustong pumatay ng mga tao at magnakaw ng mga gamit. Hindi. Mabilis na sumigaw si Han Quan, bilang mga miyembro ng Tyrant Sword, kahit na tayo ay nasa dagat ng hamog, hinding-hindi tayo magkasala ng pagpatay. Ngayon lang tayo nakakita ng ganoong kalalim na mga kristal sa ating buhay, kaya mahirap para sa atin na sugpuin ang mga sakam na pag-iisip. Tungkol naman sa susunod na hakbang ang pumatay ay, nananakot lamang sa pamamagitan ng mga salita, at hindi kailanman aaksyonan. Palibhas ay hindi narinig ang mapagpasyang mga salita mula sa batang babae, ang pag-asa ni Han Quan ay tumaas ng husto at nagpatuloy siya sa pananabik na sinabi, paano mabahiran ng maruming dugo natin ang banal na anyo ni Diwata kapag siya ay lumabas mula sa alikabok. Pagkaalis nating dalawa, dapat, ang buong komunidad ng Tyrant Sword ay maaalala ang dakilang kabaitan ni Fairy at nitong senior, at tiyak na babayaran ito ng 1,000 beses sa hinaharap. Hindi kumibo si Yunche, tahimik lang siyang tumingin sa may kulay na salamin. Bahagyang ibinaling ni Hua Keili ang kanyang mga mata, pagkatapos ay agad na lumingon, bahagyang sinabi, kahit ano pa ang kanilang intensyon, hindi nila tayo sinaktan, kaya hayaan mo sila. Ngunit, sumimangot si Yunche, at pagkatapos ay bumantong hininga, at biglang binawi ang kanyang paa mula sa kanilang mga braso. Kumalat din ang hangarin sa pagpatay, lumingon siya, malamig na sinabi, umalis ka rito. 2 tao ang tumayo sa gulat, mukhang natulala saglit, hindi makapaniwala na pinakawalan sila ng kabilang partido. Kung makikilala mo lang ako, patay ka ng walang kumpletong bangkay. Pagkatapos mong makalayo, huwag mong kalimutan kung sino ang nagligtas sa buhay ng aso mo. Ang boses, tunog sa kanilang mga tainga ay yumanig sa kanilang mga katawan, at sila ay nagising na parang panaginip. Nanginginig na sinabi ni Han Quan, oo. Hindi malilimutan ang biyayang Nagel iligtas buhay ng Diwata. Sa hinaharap, kung may utos, babayaran kita ng buhay ko. Panipi. Habang nag-uusap sila, sinubukan nila ang pag-urong. Matapos umatras sa 10 hakbang, niyakap niya ang putol niyang braso at tumakbo palayo na parang asong naulila. Pinuksan ni Hua Keili ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Yunche at nag-aalangan na magsalita. Naiintindihan na ni Yunche ang kanyang ginagawa. Patuloy na panatilihin ang estadong ito. Sinabi ni Yunche, hindi tayo dapat paghintayin ng matagal. Pinuksan ng pininturahan na salamin ang bibig, ngunit sa huli ay wala na akong naitanong. Sa katunayan, hindi sila pinaghintay ng napakatagal. Wala pang kalahating sandali, isang alon ng hangin na may dalang malakas na masamang aura ang mabilis na sumugod sa kanila. Boom! 3 figure ang nahulog, yumanig ng mahabang bitek sa dagat ng hamog, at ang gilid ng bitek ay halos dumampi sa mga daliri ng paa ni Yunche. Bahagyang gumalaw ang mga pilik mata ni Hua Keili, at siya ay bumulong sa kawalan ng pag-asa, talagang ganito na naman. Sa kanilang tatlo, si Han Quan at Liu Jing ay nahiwalay sa isa't isa. Bawat isa sa kanila ay may putol na braso na nakabitin, na puno ng mga mantsa ng dugo. Kaya lang, wala nang gulat ang mukha ng abang nang humingi siya ng awa, bagkus ay napuno ng matinding galit. Nakatayo sa gitna nila ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng itim na balabal, sa likod ng isang siyam na talampakang higanteng espada, walang talim o talas, ngunit pinakawalan ang nakalulungkot na matayog sa katahimikan. Kalahating hakbang na divine destruction. Saglit na sumulyap si Yunche sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Junior Master, sila na. Look at that abyss crystal. Talagang hindi exaggeration ang sinabi natin. Ang cultivation base ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay kasing taas ng kalahating hakbang, at siya ay walang alinlangan sa tuktok ng mundo. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nanatili sa kalaliman na kristal na iyon para sa ilang mga paghinga, at ang mga sakam na pag-iisip na natutulog sa hindi mabilang na mga taon ay tulad ng muling pagbuhay ng mga makamandag na ahas, na marahas na pinupukaw ang dagat ng kanyang kaluluwa. Mukha siyang walang pakialam, malamig na sinabi, 3rd level Divine Lord lang. Nahulog ba kayong dalawa sa kamay niya? Junior Master, ang cultivation base ng taong ito ay sobrang kakaiba.
Napabuntong hininga si Han Quan, nakipag-away lang siya sa amin. Malinaw na siya ay 3rd level Divine Lord, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay malamang na maihahambing sa 8th level, o kahit 9th level Divine Lord, Junior Master. Huwag maging pabaya. Kumpara sa 8th level Divine Lord. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay direktang ngumisi, gumawa ka rin ng mga kalokohan tulad ng lumabas. Natatakot ako na may pukana ka at wala kang mukha na umamin. Gusto itong tanggihan ni Han Quan at Liu Jing, ngunit narinig nilang malamig na sinabi ni Yun Che, ganito ba ang pagganti ng iyong pamilyang Tyrant Sword sa Nagel iligtas buhay na kabaitan? Life-saving kindness. Hehe ha 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 ha. Ibinaling ni Han Quan ang kanyang mga mata at ngumisi ng nakakatakot na nagsabi, hindi pa ako nakakita ng mga tanga na katulad mo sa buhay ko, sa totoo lang hinahayaan kami ng ganito. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Inalis niya ang kanyang kamay sa putol na braso, at ang kanyang maputlang mukha ay naging mas mabangis, baliin mo ang aking braso, at pagkaraan ng ilang sandali, gagamitin ko ang kamay na ito upang hilahin ang iyong ganap na napunit. Kapag nakarating ka sa mundong ilalim, huwag kalimutan, para pasalamatan ako sa pagtuturo sa iyo ng araling ito ngayon. Itinaas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang kamay para pigilan ang pag-ungol ni Han Quan. Ang kanyang mga mata ay dumaan kay Yun Che at huminto sa pininturahan na katawan ng salamin, saan kayo galing? Bagaman ito ay isang sulyap lamang, bagaman ang kanyang mukha ay hindi nahayag, ang mahinang anyo ni Hua Keili ay ganap na nalampasan ang pinakamarangal na anak ng Realm King at ang maharlikang pamilyang prinsesa na nakita niya sa kanyang buhay. Hanggat hindi siya bulag, malalaman niya ang pinagmulan ng kabilang partido na ganap na hindi karaniwan. Kalimutan mo na lang yon. Bago maghintay ng sagot, o marahil dahil hindi siya nang ahas na marinig ang sagot, binago niya ang kanyang tono, at biglang nabuo sa kanyang mga mata ang hangarin na pagpatay, dahil alam namin na kami ay mula sa tarangkahan ng Tyrant Sword, wala kang pagpipilian, pero kung gusto mong magreklamo ka na lang sa katangahan mo. Dahil alam naman nating nakakaloka ang pinanggalingan ng kabilang partido, mas mahalagang patahimikin siya. Walang mga patakaran sa dagat ng fog, ngunit may mga patakaran sa labas ng dagat ng fog. Kung hindi ka kikilos sa dagat ng ambon, gagawin mo ito. Sa sandaling kumilos ka, tiyak na mapupuksa mo ang mga ugat. Kung hindi, kapag ito ay nalik, ang pinsala sa iyong reputasyon ay magiging walang halaga, at hindi mo malalaman kung ang kabayaran ay isang buhay at kamatayang sakuna o isang sakuna. Nang walang anumang pagkabigo, sa sandaling ibinaba niya ang boses tunog, ang kanyang mga palad ay nakahawak na sa Yun Che na parang Aqualine Hawk. Kung saan man dumampi ang kanyang 5 daliri, patuloy na kumakalat ang mga itim na marka sa espasyo. Umihip ang malakas na hangin sa harapan ko. Tumayo si Yun Che at sa likod ay itinaas ang mga braso na kalahating nakataas sa ere, na para bang pinigilan ito at nahihirapang gumalaw. At nang ang Aqualine Hawk ay kalahating talampakan lamang ang layo sa kanyang dibdib. Bang! Ang tunog ay napakapurol kaya't sina Han Quan at Liu Jing ay agad na nabingi, naiwan ang magkabilang tainga na lamang ng mahabang hagong. Mabilis na nagbago ang kanilang mga mata mula sa mabangis tungo sa nakakatakot, na para bang nahulog sa malamig na kalaliman. Ang kanilang junior master ay orihinal na sumuntok sa katawan ni Yun Che ngunit naging isang marahas na bakbaw sa ilang segundo. Isang malaking butas ng dugo ang bumukas mula sa kanyang likuran, nagsaboy ng mga buto sa buong kalangitan. Ang mga mag-aaral ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tuluyang nawalan ng kulay. Sa biglang kulay abong mundo sa kanyang harapan, malabo lamang niyang makuha ang malabo na malamig na ngiti sa mukha ni Yun Che. Pinahit ni Yun Che ang kanyang kamay, at nahulog sa kanyang kamay ang malaking espada sa likod ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang asul na ice glow ay namumulaklak sa katawan ng espada, at pagkatapos ay tinusok ang kanyang katawan ng mabangis, pinaalis siya ng isang napakalaking dagendong na tunog. Lumipad ito ng malayo hanggang sa napako ito ng malalim sa dagat ng hamog. Si Elder, ang pinuno ng sekta ng Tyrant Sword, isang malakas na tao na nakapasok sa kalahating hakbang na Divine Destroyer Realm, ay natagos ng sarili niyang pinakamamahal na espada sa isang iglap lamang at ipinako sa lupa na parang patay na aso.
Mabilis na nawala ng focus ang kanyang mga mata nang lumiit siya, at binibigkas niya ang isang namamaos na vibrato, kalahating, Diyos. Sa kanyang cultivation base, kahit na humarap siya sa isang demigod, hindi siya mamamatay kaagad. Ngunit nakakalungkot na ang cultivation base, na nagdadala ng kalahating hakbang na Divine Destroyer Realm, ay hindi maaaring mag-ingat sa isang third-level Divine Lord. Gumamit ng 6 na puntos ng puwersa ang kanyang pagbaril, na walang puwang para sa anumang bagay. Para naman kay Yunche, ito ay split second na sumabog ng buong lakas, iniwan siyang walang kahit isang pagkakataon na magsisi, bago siya binawian ng buhay. Sa malayong kalangitan, isang kakaibang liwanag ang biglang lumitaw sa mga mata ng malinaw na anino. Walang ripple sa huling sandali, ngunit ang susunod na sandali ay maaaring sumabog sa ganoong lawak. Ang antas na ito ng malalim na kontrol ng lakas. Pwede ba yon? Talagang mayroon siyang higit sa 8 punto ng pagka-Diyos. Sa pag-iisip tungkol sa kanyang maraming pagkakaiba, hindi nagulat si Hua Qingying. Guru, Junior Master. Si Han Quan at Liu Jing ay nanginginig na parang ipa, ang kanilang mga binti ay nanginginig at maaari silang bumagsak sa lupa anumang oras. Hakbang. Isang figure ang sumilay sa gilid ng kanilang mga mata, at si Yunche ay nakatayo na sa kanilang tabi, na walang kagalakan o galit sa kanilang mga mukha, ni isang bakas ng pangungutya. Sa ilang segundong ito, kakaibang tumili ang 2 tao na parang kinakain ng makamandag na ahas ang kanilang mga puso, at pagkatapos ay bumagsak sa lupa sa halos magkaparehong posture. Ang kanilang mga mukha ay kasing putla ng papel, at ang kanilang itaas at ibabang labi ay mabilis na bumuka at sumara, ngunit hindi nila mabigkas ang isang salita, tanging ang tunog ng mga ngipin na magkadikit. Tinulyapan ni Yunche si Hua Keili, ngunit hindi na muling nagtanong ng kanyang opinyon. Sa halip, iabot ang kamay, at mabilis na ginawa ng ice glow ang 2 ganap na matapang na Divine Lord sa mga ice sculpture, at pagkatapos ay muling tumahimik. Lumipad ito at naging walang katapusang pinong pulbos na wala man lang bahid ng dugo. Naglalakad patungo sa Formasayon, dahan-daang inilayo ni Yunche si Yuan Jing at nagtanong, "Ngayon, nahanap mo na ba ang sagot?" Tumayo si Hua Keili at nag-isip saglit bago mahinang nagsalita, "Ito kaya ang kabaitan." Ngumiti si Yunche, "Oo, ngunit hindi sa kabuuan." Hindi hinayaan ni Hua Keili na isipin ito ng mag-isa, direktang sinabi niya, "Ang mga tanong sa iyo ng iyong ama ang pinakamahalaga at pinakakasuklam-suklam sa mundo, ang kanilang mga sagot ay pawang, pag-ibig." Pag-ibig, katwiran, binibigkas ni Hua Keili ang 2 salitang ito, na halatang napakakaraniwan at simple, ngunit medyo nalilito siya sa sandaling iyon. Si Yunche ay sumulyap sa gilid, dahan-daang nagsabi, "Ang pasasalamat ay isang uri ng pagkakaibigan." Itinuturing ito ng ilang tao bilang langit, at nais nilang mabayaran nila ito ng karagatan. At ang ilang tao, tulad ng nakikita mo, iniligtas mo ang kanilang buhay. Gusto niyang pagtawanan ang katangahan mo at bawiin ang buhay mo. Pagpinta ng kulay na salamin. Ang pag-ibig sa pamilya ay isang uri ng pagkakaibigan. Ang ilang mga tao ay itinuturing na mas mahalaga kaysa sa kanilang sariling buhay at handang mamatay para dito, habang ang ilang mga tao, bloodline malapit na kamag-anak ay ginagamit bilang mga kasangkapan kapag sila ay kapakipakinabang, at sila ay itinatapon, kapag sila ay walang silbi, kapag ako ay nagseselos, papatayin kita tulad ng isang piraso ng damo. Ang tiwala ay isang uri ng pagkakaibigan. May mga taong handang isakripisyo ang kanilang sarili para dito at mas gugustuhin pang mamatay kaysa parusahan, ngunit ang ilang mga tao ay gagamitin ito bilang isang tayback upang saksakin ang kanilang sarili. Gayon din ang pagkakaibigang Panginoon at disipulo, gaano aming mga tao ang kagalang-galang na guro ay mga ama at may mataas na paggalang sa buong buhay nila, gaano aming mga tao ang nanlinlang sa kanilang mga Panginoon at sinisira ang kanilang mga ninuno, pinapatay ang kanilang mga Panginoon upang makamit ang kaliwanagan. Ang pagmamahal ng mga matalik na kaibigan din, ang pagmamahal ng kapwa estudyante, ang pagmamahala ng lalaki at babae, lahat ay ganito. Matagal na nakinig ng mabuti si Hua Keili bago bahagyang sinabi, "Sa totoo lang, naiintindihan ko ang lahat ng ito, ngunit
Siguro hindi lang isang beses mo na-encounter ang ganitong bagay ngayon, di ba? Biglang sabi ni Yunche. Nagulat si Hua Kaylee, at lalo pang bumaba ang maliit na ulo, oo. Nagpatuloy si Yunche, kaya, kung ngayon, pagkatapos mong palayain sila, magdadala sila ng isang taong hindi natin kayang harapin. Hulaan mo kung ano ang mangyayari sa atin. Magiging kasing bait ba sila tulad mo? Alam ko. Ipinikit ni Hua Kaylee ang kanyang mga mata, at bahagyang pinababa ng boses, tunog ang kanyang boses, ngunit kung tutuusin, hindi sila mga halimaw, kundi mga buhay na tao. Mayroon silang mga magulang, asawa at mga anak, at kailangan nilang makipagkompetensya sa mga layer ng malupit na kompetisyon. I have grown up so far. Every time I encounter them, I always think na kung pansamantala lang silang niloko at hindi talaga masasamang tao, hindi ko sila kayang patayin. Mahina niyang sinabi, madalas na sinasabi ng aking tiyahin na ang pagiging tanga ay hindi mabuti, ngunit tanga. Ngunit ako. Nakahinga ng maluwag, idinilat niya ang kanyang magagandang mata, at tila nasabi sa sarili, hindi bale, maikli pa rin ang karanasan ko, at lagi akong lalago ng unti-unti. Tumingin si Yunche sa kanya at napakaseryosong umiling, mula sa isang mabuting tao na itinuturing ang pagliligtas sa karaniwang tao bilang kanyang karangalan at responsibilidad, hanggang sa isang taong kayang lipulin ang libu-libong nilalang nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon, kailangan niyang lumaki, ito lang ang proseso ng paglaki ay napakasakit, maaaring mas masakit kaysa sa iyong naiisip. At hindi mo ito kailangan. Naniniwala ako na ang mga turo sa iyo ng iyong ama at ng iyong tiyahin ay upang gabayan ka lamang upang makita ang likas na katangian ng tao ng mas malinaw, kaysa gawin kang lumago, na maging kasing lamig at walang puso tulad ko. Mas gusto ka nila always maintain such a beautiful at dalisay na puso. Nakaharap sa nagulat na mga mata ni Hua Kaylee, tila may malalim siyang kahulugan, ang paglaki ay isang tinek na dapat tapakan ng mortal. At kailangan mo lamang umakyat sa mataas na plataporma na itinayo para sa iyo, at gamitin ito para maging mas marami, sikat. Ang maaliwalas na mga mata ay tumitingin sa mortal na mundo ng napakaraming espiritu. Watching Ying. Hindi niya maiwasang magulat muli, nagulat na ito ay talagang isang tao na kalahati pa lamang ng 60 taong gulang at nagsabi ng mga salita. Kabanata 2043, Abyssal Ghost. Ang mature na patnubay ni Yunche ay nagpatahimik kay Hua Kaylee sa mahabang panahon. Mukhang abala siya sa pagsisikap na intindihin at tunawin ang mga salita nito. Ang kasukdulan ng kanyang mahabang katahimikan ay isang singgal. Isang hindi kapani-pani walang malutong at malambing na singhot, ngunit gayon paman, isang singgal. Walang kamalay-malay na idiniin ni Yunche ang isang daliri sa dulo ng kanyang ilong. May nasabi ba akong nakakatawa? Hindi. Nagmamadaling tinakpan ni Hua Kaylee ang kanyang bibig, ngunit malinaw na nakangiti pa rin siya, napaalala lang sa akin ng iyong mga salita ang aking ama. Yunche. Napakabata mo pa, pero nagsasalita ka na parang kasing edad mo lang siya. Ang mga mata ni Hua Kaylee ay pumulupot sa mga crescent. Tatandaan ko ang sinabi mo, ngunit may isang linya na sinabi mo na hindi ako sang-ayon. Ang alin? Ang linya kung saan tinawag mo ang iyong sarili na isang malamig at walang pusong nilalang. Nakangiti pa rin si Hua Kaylee, ngunit naging seryoso at hindi maitatanggi ang kanyang tono. Aaminin ko na mababaw lang ang experience ko, at malamang hindi ko pa nakikilala ang kasing dami mo. Gayunpaman, sigurado ako na hindi ka isang malamig, walang pusong nilalang. Sa kabaligtaran, ikaw ang ganap na pinakamahusay na taong nakilala ko sa paglalakbay na ito. May sasabihin sana si Yunche, ngunit pinutol siya ni Hua Kaylee, hindi mo na ako kailangang pabulaanan. Sa unang araw na nagkita tayo sa Kilin Abyss Realm, pinili mo akong tulungan kahit na tayo ay ganap na estranghero noong panahong iyon. Sa pagsasalita tungkol sa Kilin Abyss Realm, binayaran mo ang Hellian Princess sa pamamagitan ng pagkapanalo sa kanila ng kwalipikasyon na makapasok sa Kilin God Realm at muling bawiin ang kanilang matagal nang nawawalang pride dahil lang sa may utang ka sa kanya.
Bukod pa dyan, mas maraming beses mo na akong nailigtas kaysa sa akin, pero parang kabaligtaran ang ginagawa mo at sinubukan mo ang lahat para mabayaran ako ng 10 ulit. Tinanggap mo pa ang hindi patas na kahilingan ko na samahan mo ako. Sa makatuwid, hindi ka isang malamig, walang pusong nilalang. Ikaw ang ganap na kabaligtaran. Ibinuko ni Yunche ang kanyang bibig para magsalita, ngunit muli siyang pinutol ni Hua Keili. Hindi lang iyon. Mayroon akong isa pang piraso ng hindi masasagot na katibayan na iaalok sa iyo, at iyon, ay ang iyong light profound energy. Tinitigan ni Hua Keili si Yunche na may maningning at mabituing mga mata. Hindi pa ako nakakita ng light profound energy bago, ngunit alam ng lahat na ang dahilan kung bakit napakabihirang ng mga profound practitioner na may light profound energy ay dahil ang mga may banal, walang kamali-mali na katawan at pusong may sukdulang kabutihan at kadalisayan ang maaaring magmana nito. Sa pag-aakala na kahit isang butil ng katotohanan ang mga chismis, ikaw pa rin ang pinakamalayo na tao mula sa isang malamig at walang puso, na nilalang, Young Master yon. Ang kanyang mga mata ay napakadalisay, napakalinaw, kaya't si Yunche ay umiwas ng tingin. Isang mahinang tawa ang kanyang pinakawalan at sinabing, ang narinig mo tungkol sa mga kakaibang katangian ng light profound energy ay mga alingaw-ngaw lamang. Sinasabi mo na ako ay ganap na kabaligtaran ng isang malamig at walang pusong nilalang, ngunit tiyak na hindi mo nakalimutan kung paano ko pisikal at mental na pinunit ang aking mga kalaban ng walang awa sa Kilin Abyss Conference. Hells, literal na nakapatay lang ako ng 3 tao nang hindi kumukupas. Gusto ko bang hulaan kung ilang tao na ang napatay ko sa buong buhay ko? Baka mabigla ka sa sagot. Gayunpaman, ang mga salita ni Yunche ay hindi nakalilito o nagulat kay Hua Keili. Sa halip, dahan-dahan siyang umiling at sumili sa isang mas malawak na ngiti. Minsan sinabi sa akin ng aking ama na ang anyo at likas na talento ng isang tao ay naayos na simula noong tayo ay ipinanganak, hindi nababago at hindi nababago. Ngunit maliban sa mga bagay na hindi nababago, ang sinumang nagagawang disiplinahin ang kanilang mga sarili, upang lagi nilang pinahahalagahan ang mga bono at kinasusuklaman ang kasamaan, at palaging tumutugon sa kapwa-kabaitan at paghihiganti ng may pagmamadali ay isang bihirang, mahalagang nilalang. Ang mga taong namumuhay ng ganoon ay karaniwang walang pinagsisisihan, at wala kang makikitang isang tao sa 10,000 tao. Ang pagiging mag-alinlangan sa harap ng isang kaaway ay ang pagiging malupit sa sarili, ang pagiging maawain sa isang kontrabida ay ang pagtataguyod ng kasamaan, bulong niya sa sarili bago pumikit ng matamis. Akala ko noon, ang mga turo ng tatay ko ay nakakainip at nakakabagbag damdamin, at aalisin ko ang mga ito sa aking isipan kapag nawala na ako sa paningin ko. Pero sa ilang kadahilanan, naaalala ko na sila ngayon. Ang kanyang ama ay isa sa 7 Diyos ng 6 na kaharian ng Diyos. Ang tumanggap ng papuri na maaaring magmula rin sa tao mismo ay katumbas ng pagtanggap ng papuri mula sa pinakamataas na nilalang sa mundong ito. Fine. Parehong napabuntong hininga si Yunche sa pagkagalit at kahihiyan, wala akong magandang dahilan para pagdudahan ang iyong mga salita. I guess wala na akong choice kundi tawagin ang sarili ko na mabuting tao simula ngayon, ha? Ikaw ay isang mabuting tao, ang pagbibigay diin ni Hua Keili bago idinagdag, sa talang iyon, salamat sa pagtuklas ng sagot para sa akin. Kung mag-isa lang ako, sigurado akong ilang taon bago ko nahanap ang sagot. Hindi ito nakikita, ngunit ang distansya sa pagitan ng dalawa ay tila umikli at naging mas mainit kaysa dati. Sa sandaling ito ang boses ni Lee Soo ay umalangaw-ngaw sa loob ng ulo ni Yunche, ngayon naiintindihan ko na kung bakit mo sinasadyang ilantad ang iyong malalim na enerhiya. Hindi lamang ito upang bumuo ng tiwala at paliitin ang distansya sa pagitan ng iyong sarili at ang iyong target, o hindi bababasa, ito ay pangalawang layunin lamang. Ang tunay mong layunin ay gisingin ang kanilang sentido komon. Tama. Sagot ni Yunche sa pag-iisip, mahigit sa isang beses, nalungkot ako na ang sentido komon ay isa sa, kung hindi man ang pinaka-nakakatakot na mga bagay sa mundong ito. Nakikita mo kung ano ang ginawa ko doon. Siya ay nag-isip sa isang nalulugod na boses, sa pamamagitan ng paggising sa kanyang sentido komon hinggil sa liwanag na malalim na enerhiya,
Naniniwala siya ngayon mula sa kaibuturan ng kanyang puso na ako ay isang taong may tunay na kabutihan at kadalisayan. Kahit na nakita niya akong pinahirapan ng aking mga kalaban at pinatay ang iba ng walang awa sa pamamagitan ng kanyang sariling mga mata, kusang loob niyang gumawa ng mga dahilan, pasensya na, ang ibig kong sabihin ay di mapapatunayang ebidensya, para pagtakpan ang mga katotohanang iyon. Ito ay talagang kasuklam-suklam na taktika, komento ni Lee Soo. Tumawa ng walang pakialam si Yunche. Ang bangkang iyon ay naglayag mula nang makilala ko siya sa walang katapusang hamog. Sinabi ni Lee Soo, mukhang nabigo ka. Nabigo. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Yunche. Paano kaya? Sumagot si Lee Soo, gusto mong bumuo siya ng isang romantikong relasyon sa kanya, ngunit malinaw niyang sinabi na ang iyong mga salita ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang ama. Iyon ay tiyak na hindi romantiko, hindi ba? No. Hindi mo gets. Ipinaliwanag ni Yunche, siya ay isang houseflower, isang taong nakasilong na ang lalaking pinakakilala at iginagalang niya ay ang kanyang ama. Kaya naman hindi niya maiwasang palakihin ang kanyang ama paminsan-minsan. Ang ibig sabihin ng komento niya, ang image niya sa akin ay katulad ng kanyang ama, pero hindi naman ito failure, nako. Bagkus, senyales ito na unti-unti na niyang inililipat sa akin ang kanyang tiwala at paghanga sa kanyang ama. Ito ay perpekto. Panipi kuwit tandang pananong panipi. Hindi maintindihan ni Lee Soo ang kanyang sinasabi. Hindi siya sumagot. Oh, sorry. Bulalas ni Yunche sa realisasyon, ipinanganak kang walang mga magulang. Siyempre mahihirapan kang intindihin ang sinasabi ko. Tumigil sa pagsasalita si Lee Soo. Sa sandaling ito ay nagmula sa likuran nila ang hindi likas na pag-agos ng abyssal dust. Agad na umikot si Yunche, at napasigaw si Hua Keili ng sorpresa, tingnan mo. Ito ay, maaari bang? Pareho silang nakatingin sa nasa katanghaliang gulang na lalaking ibinaon ni Yunche sa lupa gamit ang sarili niyang espada. Patay na ang lalaki, ngunit sa hindi malamang dahilan, ang kanyang katawan ay sumisipsip ng abyssal na alikabok na parang walang kabusugan na unggoy. Gayunpaman, ang walang buhay na katawan ay hindi natupok ng abyssal dust. Sa halip, unti-unting dumidilim. Kasabay nito, ang isang malamig, marahas na malalim na enerhiya ay lumakas at lumakas. Creep. Sa sumunod na sandali, kumaibot ang nagdidilim na katawan. Pagkatapos, dahan-daang bumangon ang patay, ang malawak na espada na nakasampa pa rin sa kanyang katawan. Malabo na nakikita ng dalawa ang kanyang mapatla at walang buhay na mukha sa kabila ng bagyo ng kulay abungchi na nakapalibot sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na itim na katulad ng mga abyssal beast na kanilang nakalaban. Ang malalim na enerhiya ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay dapat na nawala ng walang hanggan pagkatapos ng kanyang kamatayan, ngunit hindi lamang ito bumalik, ito ay mas malaki kaysa sa dati. Abyssal Ghost. Pulong ni Hua Keili. Ang isang malalim na hayop na ganap na napinsala ng abyssal dust ay magiging isang abyssal na hayop. Ang isang tao na ganap na napinsala ng abyssal dust ay magiging isang abyssal ghost. Gayunpaman, nagkaroon ng pagkakaiba. Ang isang malalim na hayop na sumuko sa katiwalian ay magiging isang napakalalim na hayop ng walang kabiguan, ngunit ang isang tao na sumuko sa katiwalian ay karaniwang gumuho sa wala. Ang ratio ng mga tao na sumuko sa katiwalian at naging abyssal ghosts ay mas mababa sa 100,000. Anong uri ng mga pangyayari ang haantong sa isang tiwaling tao na nagbabago sa isang abyssal ghost? Ang ilan ay nahulaan na ito ay dahil sa isang espesyal na konstitusyon, at ang ilan ay naniniwala na ito ay sanhi ng isang natatanging kaluluwa na nagiging isa na may abyssal dust. Ano man ang mga alingaw-ngaw, walang sino man ang nakarating sa isang mapagpasyang conclusion. Ang mga mata ni Yunche ay kumislap ng maliwanag. Nakatagpo siya ng hindi mabilang na mga abyssal beast at isang maliit na bilang ng abyssal ghosts mula noong pumasok sa endless fog, ngunit hindi pa niya nasaksihan ang isang patay na malalim na practitioner na nagbabago sa isang abyssal ghost sa kanyang harapan mismo, hanggang ngayon. Samantala, hinawakan ng bagong panganak na abyssal ghost ang hawakan ng espada gamit ang dalawang kamay at pinunit ito mula mismo sa kanyang katawan, na nagbuhos ng pulang itim na dugo.
Nakatitig kay Yunche at Hua Kaylee na may itim na itim, abyssal na mga mata, nagpakawala siya ng hindi makataong alulong at itinutok ang kanyang sandata sa kanila. Ang isang abyssal ghost ay nag-iisang mapanire tulad ng isang abyssal na hayop. Ngunit hindi tulad ng isang abyssal beast, napanatili pa rin nila ang kanilang orihinal na kasanayan sa enerhiya at mga instinct sa labanan. Sa endless fog kung saan ang abyssal dust ay walang katapusan, ang kanilang mga pinsala ay mabilis na gagaling, at ang kanilang tibay ay walang hanggan. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay mas nakakatakot at nakamamatay kaysa sa isang abyssal na hayop. Parehong ang pressure at ang layunin ng pag-atake ay pareho noong nabubuhay pa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa katunayan, ito ay mas malakas dahil ito ay binigyan ng kapangyarihan ng abyssal dust. Isang maliit na ungol ang kumawala sa mga labi ni Hua Kaylee habang siya ay napaatras ng 10 metro ng pag-atake. Sa kabilang banda, si Yunche ay sumugod patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki at pinaandar ang Abyssal Monarch, hinawakan ang talim ng kalaban gamit ang kanyang hubad na kamay. Nagkaroon ng nakakabinging dagindong, at ang mga buto sa mga kamay ng Abyssal Ghost ay nagkapira-piraso. Kasabay nito, ang kanyang katawan na nababalot ng fog ay pinalipad sa himpapawid. Walang pag-aalinlangan, itinaas ni Yunche ang kanyang espada at binasag ito sa katawan ng Abyssal Ghost. Boom! 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 Paulit-ulit, ang kapangyarihan ng half-god ay bumagsak sa Abyssal Ghost. Sa ikapitong welga, sa wakas ay hindi na nito mapanatili ang hugis nito at nabasag sa ilang piraso. Humakbang pasulong si Yunche at binalot ito ng kapangyarihan ng Ice Phoenix, pinalamig ang sirang katawan nito. Pagkatapos, ikinalat niya ang mga labi nito sa 1 bilyong batik ng alikabok. Ang makapal, kulay abo na fog ay tumaas mula sa nagyayelong alikabok. Sa kalaunan ay sumali ito sa endless fog at nawala na parang hindi kailanman. Dahan daw ang ibinaba ni Yunche ang kanyang palad, sinusubaybayan ng kanyang mga mata ang nawawalang fog hanggang sa pinakadulo. Natakot ako niyan. Lumapit sa kanya si Hua Kaylee na may pagtataka at pinanibik sa mukha. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang tao na nag-transform sa isang abyssal ghost sa harap ko mismo. Ganoon din dito. Tumanggo si Yunche bilang pagsang-ayon. Sa palagay ko matatawag mo itong isang kaaya-ayang sorpresa. Sa sandaling ito ang mga alulong ng mga abyssal na hayop ay sumabog mula sa kung saan. Halatang naalarma sila sa malakas at biglaang kaguluhan. Mamaya na tayo mag-usap, alis na tayo. Inalis ng 2 malalim na practitioner ang kanilang presensya at mabilis na lumayo sa mga alulong. Bago siya takpan ng endless fog, walang tunog na lumingon si Yunche kung saan dating umiiral ang abyssal ghost. Bakit ang iyong kaluluwa dagat ay nanginginig ng napakalakas? Biglang tanong ni Lee Soo. Hindi pa siya natitinag ng ganito kahit noong nakilala niya ang Killing God sa Killing God Realm. Sa palagay ko, may natuklasan akong hindi kapanipaniwala, sagot ni Yunche na parang may pagka-distract. Kailangan ko ng oras para i-verify ito. Pagkaraan ng 10 araw, sa paligid ng walang katapusang hamog. Hindi ko pa rin kayang harapin ang pagkamatay ng isang tao ng mahinahon gaya mo, mahina ba ako? Hindi, masyado kang mabait sa mundong ito. Bukod dito, ipinanganak ka na nakikita ang pinakamaganda at pinakamaganda sa mundong ito. Siyempre hindi ka masanay sa mga tadhanang mas masahol pa sa kamatayan. Mas masahol pa ang kapalaran kaysa kamatayan. Nag-isip sandali si Hua Kaylee bago nagtanong, ano ang posibleng mas masahol pa sa kamatayan? Napakaraming tanong niya sa nakalipas na 10 araw, at hindi niya ito namalayan. Oh, marami naman. Walang partikular na tinitigan si Yunche habang sinasagot niya ang kanyang tanong. Maaaring ang pagmamasid sa iyong tinubuang bayan na natunaw sa alabok. Maaaring tuluyang mawala ang iyong mga mahal sa buhay. Maaaring huli na ang paghahanap ng katotohanan para baguhin ang anuman. Maaaring ito ay walang magawang kawalan ng pag-asa. Maaaring magtiwala sa maling tao at masaktan ng mga pinagkakatiwalaan mo. Marami naman. Ang kamatayan ay nakakatakot, ngunit ito ay sa huli ay isang sandali lamang ng sakit at takot. Sa ilang mga kaso, maaaring ito pa nga ang matamis na pagpapalaya na hinahanap-hanap ng marami.
Walang kamalay-malay na idiniin ni Hua Keili ang isang kamay sa kanyang solar plexus. Ang kanyang tono ay kalmado at mura, kaya bakit ang kanyang mga salita ay nasuffocate sa kanya? Hindi niya malay na naalala ang kanyang ama, ang kanyang tiyahin, ang Heavenbreaker Kingdom of God. Umiling si Hua Keili at sumagot, hindi ko pa naisip ang mga ganoong bagay, at hindi pa rin ako nangangahas na isipin ang mga ito ngayon. Ang pakikinig lang sa kanila ay nanlamig na ako. Ang pagdurusa sa alinman sa mga kapalarang ito ay magiging kalunos-lunos na lampas sa imahinasyon. Nakangiting tiniyak ni Yunche sa kanya, huwag kang mag-alala. Isang taong kasing ganda mo ay protektado ng langit. Kahit na hindi iyon ang kaso, hinding-hindi papayag ang mga mahal mo sa buhay na madungisan ka ng kahit katiting na mga trahedya sa mundong ito. Lumingon si Hua Keili para titigan si Yunche saglit bago seryosong nagtanong, kakaiba. Malinaw na nasa 30s ka na, ngunit alam mo ito, napakaraming bagay. Parang isa kang, senior na nabuhay ng maraming buhay. Ito ay marahil dahil ang aking karanasan ay, hindi karaniwan kumpara sa maraming tao. At, siya ay huminto at nag-alinlangan para sa isang hindi karaniwang tagal ng oras. Sa wakas, kinagat niya ang kanyang labi na para bang pinaninindigan ang kanyang pasya at sinabing, para sabihin sa iyo ang totoo, ako, wala pa ako sa edad na 30s, sister ko. Ha! Nanlaki ang mga mata ni Hua Keili sa pagtataka. Ngunit malinaw kung nakita ang iyong bone age sa Killing God Conference. Medyo nalampasan mo lang ang ika-30 marka. Napahinto si Yunche sa kanyang kinatatayuan. At tama ang sukat. Nasusukat lang ng tablet ang edad ng buto ng tao, at ako. Isang asul na liwanag ang biglang sumilay sa kanyang katauhan, at ang napakalaking imahe ng isang asul na dragon ay dahan-daang lumabas mula sa kanyang likuran. Sa susunod na sandali, ang presyon ng sinaunang dragon ay nagyelo sa buong espasyo. Napasigaw si Hua Keili sa pagkagulat at lumayo ng kalahating hakbang mula kay Yunche. Tinitigan siya nito at ang draconic silhouette na nakapatong sa katawan niya ng nanlalaki ang mga mata. Nakangiting ibinaba ni Yunche ang kanyang braso, at parehong nawala ang pressure at ang imahe. Pinigyan ako ng aking Panginoon ng utak at kaluluwa ng dragon, kaya iba ang aking mga buto at dugo sa iyong karaniwang tao. Naturally, ang isang malalim na tablet na nakatutok upang sukatin ang edad ng buto ng isang tao ay hindi maaaring masukat ng tumpak ang aking edad. Sinabi ko sa iyo na iniligtas ako ng aking amo noong mga 10 taong gulang ako. Mahigit 100 taon na ang nakalipas mula noon. Para sabihin sa iyo ang totoo, malamang na nasa 120 taong gulang ako. Nang makita niya na si Hua Keili ay nakasuot pa rin ng nakatulala na ekspresyon, sinabi niyang nanghihinayang, inutusan ako ng aking Panginoon na ilihim ang aking utak ng dragon at kaluluwa ng dragon. Kaya naman pinili kong itago ito sa iyo. Paumanhin, at malugod kong tatanggapin ang anumang parusa para maibsan ang iyong galit. Kung nabigla si Hua Keili, hindi na masasabi si Hua Qingying. Sa taas ng langit, naramdaman niyang parang gumuho ang 1,000,000 bundok sa kanyang isipan. Si Hua Keili ay napakabata pa at walang karanasan upang sabihin kung ano ang napaka-espesyal tungkol sa kaluluwa ng dragon ni Yunche, ngunit hindi rin si Hua Qingying. Ang Dragon God. Pulong niya sa sarili na may matinding pagtataka, ito ay, sa itaas ng Ancestral Dragons. Kabanata 2044, Inalog na Puso ng Espada. Ang mga dragon ay ang tanging lahi ng hayop na natitira sa abyss. Umasa sila sa kanilang makapangyarihang Dragon God bloodline upang labanan ang katiwalian ng Abyssal Dust hanggang ngayon. Ang mga dragon ng Abyss ay nagsilbi sa mga Ancestral Dragon bilang hari, at si Hua Qingying ay pamilyar sa aura ng kanilang pinakamalakas. Natural, ang draconic na aura at kaluluwa ni Yunche ay nabigla sa kanya. Habang nagpapakita si Yunche ng sunod-sunod na imposibleng anomalya, dumating siya sa puntong hindi man lang niya nagawang isipin ang Panginoon na nagbigay ng lahat sa kanya. Sino sa lupa ang makapangyarihang ito, sinaunang kaluluwa? Sa sandaling ito narinig niya ang mga salitang, 10 taong gulang, at higit sa 100 taon. Nagsalubong ang kilay niya. Ang edad at oras ay agad na nagpaalala sa kanya ng isang tao. Ito ay isang bagay na yumanig sa isang buong kaharian ng Diyos.
Ang ideyang iyon ay sumagi lamang sa kanyang isipan. Hindi niya ito pinag-isipan ng malalim. Ikaw. Bumalik sa lupa, tumagal ng ilang sandali si Hua Keili bago tuluyang makabawi mula sa kanyang pagkagulat. She then said in a urgent voice, "Syempre hindi kita masisisi dito. Ito ang iyong lihim na itago, talagang hindi mo kailangang ibahagi sa akin ang lahat, sa hinaharap, siguraduhin walang makakarinig tungkol dito. Kung hindi, maaari itong mag-imbite ng hindi inaasahang panganib." Ang mga tampok ni Yonche ay kitang-kita nang makatanggap siya ng pag-aalala sa halip na sisihin mula kay Hua Keili. Huwag kang mag-alala, sister ko. Hindi ko kailanman binalak na suwayin ang payo ng aking amo. Maging ang aking light profound energy o dragon soul, ikaw lang ang pinakitaan ko sa kanila. Hindi lamang eksklusibo ang kanyang pagtitiwala at inialok ng walang anumang mga kinakailangan, ang isang pagkakanulo mula sa kanya ay madaling maglagay sa kanya sa matinding panganib. Maaaring walang karanasan si Hua Keili, ngunit kahit siya ay naunawaan kung gaano kahalaga ang tiwala na ito. Muli, ang kanyang puso ay naputol, at ito ay nanatiling hindi pamilyar sa kanya. Ngunit hindi tulad ng mga nakaraang panahon, isang tanong ang dumaloy sa kanyang mga labi na halos hindi namamalayan, bakit? Bakit ba ang tiwala mo sa akin? Mukhang nagulat si Yonche. May kaunting kislap pa nga ng realisasyon at pagkalito sa mukha niya. Mukhang kahit siya ay hindi alam kung bakit siya nagtiwala sa kanya. Sa huli, mamulong siya, na tila sa sarili. Ito ba ang ibig sabihin ng aking amo kapag sinabi niya iyon minsan, hindi mo lang mapigilan? Bahagyang bamuka ang mga labi ni Hua Keili, ang mga mata ay nanginginig sa damdaming hindi niya alam. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, biglang tumalikod si Yonche na parang napagtanto ang hindi nararapat na kanyang komento. Awkward at pilit niyang binago ang usapan, "Speaking of age, hindi ko pa alam kung ilang taon ka." Huwag ka nang magtanong. Ang reaksyon ni Hua Keili ay hindi inaasahang marahas. Tinalikuran pa niya ang mukha niya at nagpout, why siguro tinuruan ka ng master mo na hindi magalang ang pagtatanong sa edad ng isang babae, di ba? Tawagin mo na lang akong sister ko. Ang kanyang tindig ay amoy ng katigasan ng ulo, at ang kanyang mga tainga ay namumula sa hindi malamang dahilan. Napakabuti. Ang kanyang pagsabog ay nahuli maging si Yonche ay nabigla, ngunit hindi siya nag-atubiling tumango sa kanyang ulo at nangako, "Isinusumpa ko na hindi na ako magtatanong muli." 3 abyssal beast ang lumalapit mula sa aming kanan. Ako na ang bahala sa kanila. Ito ang perpektong dahilan para humiwalay sa kahihiyan, kaya hindi nag-atubili si Hua Keili na tumalikod at pinakawalan ang kanyang glass cloud sword sa kanyang mga quarry. Ang jadish na liwanag nito ay nakasisilaw, ngunit sa anumang dahilan, hindi ito nagdulot ng anumang tunog. Ding! May tunog na napakalambot na halos hindi mahahalata kahit na sa malalim na pandama ng isang practitioner, at ang 2 abyssal beast ay naputol sa kalahati bago sila nakalapit. Ang tunog ng pagtama ng kanilang mga katawan sa lupa ay hindi kapani-pani walang malakas kumpara doon. Ang espada pagkatapos ay nag-u-turn, hindi kailanman hinawakan ang 3 abyssal beast kahit kaunti. Nang makabalik ang Jade White Sword sa likod ni Hua Keili, ang abyssal beast ay biglang nahati sa 100 piraso ng walang babala. Ang bawat hiwa ay kasing linis at makinis na parang salamin. Ang abyssal beast ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong umungol. Ito ay gumuho sa abyssal dust nang tumama ito sa lupa. Hindi pa nagtagal mula nang hawakan ni Hua Keili ang unang espada ng Heavenbreaker Sword, ngunit siya ay bumubuti sa isang hindi kapani-pani walang bilis. Ngayon, ang kanyang diskarte ay lumalaki ng higit at higit na walang bakas. Sa Endless Fog, ang kaunting kaguluhan ay maaaring mag-udyok ng panganib. Sa makatuwid, ito ang pinakamagandang lugar para sa kanya para sanayin ang kanyang bagong espada. Gusto ni Hua Keili na kumpletuhin ang mga simulain ng espada bago matapos ang kanyang paglalakbay. Natitiyak niyang ang kanyang tagumpay ay magbibigay sa kanyang ama ng isang kasiya siyang sorpresa. Kahanga-hanga. Sa tabi niya, napabuntong hininga si Yonche dahil sa pagtataka habang inalis niya ang kanyang tingin sa mga patay na abyssal beast.
Pagkatapos ay tinitigan niya ang glazed cloud sword sa likod niya at nagtanong, sa simula pa lang, curious na ako, pero anong klaseng espada ang ginagawa mo, Sister Ku? Ang kapangyarihan at layunin ng espada na inilalabas ng iyong espada ay hindi lamang lumalampas sa kalawakan, kundi pati na rin sa mga panlilinlang, hindi, mas katulad ng pagbaluktot sa pananaw ng target. Halos hindi maitago ni Yunche ang kanyang pagkamangha. Ako mismo ay gumagamit ng espada, at narinig ko ang maraming paraan ng espada mula sa aking Panginoon. Gayunpaman, hindi pa ako nakakita ng isang tulad mo. Kumalaw ang mga labi ni Hua Keili. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Paulit-ulit, ibinigay sa kanya ni Yunche ang kanyang buong tiwala. Muli at muli, ang kanyang kawalan ng kakayahan na gawin ang parehong ay nagdulot sa kanya ng matinding kahihiyan. Sa kasamaang palad, malaki ang posibilidad na malantad ang kanyang pagkakakilanlan kung sasabihin niya ang pangalang Heavenbreaker Sword, kaya hindi niya magawa kahit na ano. Ito ay isang sword art na eksklusibo sa aking angkan. Iba ito sa iyong karaniwang paraan ng espada. Sa huli, walang pagpipilian si Hua Keili kundi magbigay ng malabong sagot. Nagsisimula pa lang akong maunawaan ang pamamaraan. Malayo pa ako para maabot ko ang level ni tatay o tita. Tumigil si Yunche sa pagpindot at bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata. Siya ay nag-isip, isang espada na pumapatay sa mga kaaway ng isang tao nang walang bakas sa pamamagitan ng paglampas sa kalawakan at pagbaluktot ng pananaw. Hindi ko maiwasang magnanais ng ganoong layunin ng espada. Iniisip ko kung masusulyapan ko ito gamit ang aking espada. Agad na umiling si Hua Keili, ayaw niyang sayangin ang kanyang lakas. Ang sword intent na ito ay nangangailangan ng ilang iba pang ganap na mastered sword intents upang kumilos bilang base, at isang espesyal na sword art upang kumilos bilang gabay. Ito ay hindi isang bagay na mahahawakan ng isa sa pamamagitan ng normal na paglilinang at pag-aaral. Nang matapos siya, natuklasan niyang nakapikit na si Yunche. Wala man lang siyang reaksyon sa sinabi nito. Ang Heaven-Smiting Devil Slayer Sword ay nasa kanyang mga kamay, naglalabas ng isang vermilion, divine glow. Itinaas ni Hua Keili ang kanyang braso, ngunit sa huli ay hindi niya ito napigilan nang makita kung gaano siya kaseryoso. Sa susunod na sandali, ang talim ng kanyang espada ay bahagyang nanginginig, at pinakawalan niya ang kanyang layunin sa espada. Bang! Ang kanyang pangunawa ay nagsabi sa kanya na ang kapangyarihan at layunin ng espada ay naglakbay ng 30 metro at sumabog ng 30 metro ang layo. Nang tingnan niya ang mga resulta, nalaman niyang tama siya. Nangangahulugan ito na nabigo siyang gayahin ang mga katangian ng Heavenbreaker Sword. Sinubukan siyang pigilan muli ni Hua Keili, ngunit muli, napapikit si Yunche. Tila determinado siyang magtagumpay kahit anong mangyari. Wala siyang choice kundi mag-pout at maghintay. Upang linangin ang Heavenbreaker Sword, kailangan munang linangin ng isa ang Heaven Challenging Sword, ang Heaven Subjugation Sword, at ang Heaven Controlling Sword. Sa pamamagitan lamang ng pagmaster sa lahat ng mga ito ay nagkaroon ng isa ng karapatang pag-aralan ng Heavenbreaker Sword, ngunit ang karapatan lamang. Kinailangan ng napakalaking swerte, talento at kapangyarihan ng pangunawa upang aktwal na makipag-ugnayan sa totoong Heavenbreaker Sword intent. Isang hininga, 2 hininga, 10 hininga. Pinuksan ni Yunche ang kanyang mga mata. Muli, ang Heaven-Smiting Devil Slayer Sword ay nag-vibrate habang ang layunin ng espada ay dumaloy dito. Bang! Sa kanyang pangunawa, isang kidlat ng pag-urong ng layunin ng espada ang bumalot sa espasyo 10 metro bago si Yunche, ngunit ang aktwal na pagsabog ay nagmula sa kalangitan mahigit 10 metro ang layo. Ang kapangyarihan ng espada ay napakahina na hindi man lang nito nabasag ang isang bato. Gayunpaman, ang mga mata ni Hua Keili ay nanlaki na parang mga platito, at ang kanyang isip ay naging ganap na blanko ng ilang sandali. Sa taas sa langit, bumagsak ang mga paa ni Hua Qingying ng kalahating pulgada. Laking gulat niya na muntik na niyang mailabas ang kanyang aura. Phew! Napabuntong hininga si Yunche at sinabing, medyo mahirap, Ate ko. Anong mali?
Sa ngayon, ang mga mata ni Huakeli ay parang kabilugan ng buwan na hindi na sinubukang itago ang sukdulang kagandahan at kadalisayan ng abyssal na mundong ito, gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay tila medyo hindi maganda para sa isang kilala bilang Heavenbreaker Divine Daughter. Makalipas ang ilang hininga, sa wakas ay nagawang gumapang palabas mula sa mga durog na bato na siyang sentido komun ng naguguluhan na Heavenbreaker Divine Daughter. Gayunpaman, ilang beses bumuka at sumara ang bibig niya bago niya tuluyang nagawa, paano mo, ginawa, ito. Kasabay nito, mahinang umungol si Hua Qingying, imposible. Oo naman, ang maliit na layunin ng espada ay hindi kapani-pani walang mahina at magaan. Hindi ito may lalapat sa totoong labanan. Gayunpaman, walang pag-aalinlangan na isa itong tipak ng totoong Heavenbreaker Sword Intent. Si Hua Fokhen, ang kasalukuyang banal na regent ng Heavenbreaker Kingdom of God, ay kailangang gumugol ng 400 taon upang maunawaan ang kanyang unang tipak ng Heavenbreaker Sword Intent. Si Hua Qingying, ang Sword Fairy, na ang talento sa paraan ng espada ay higit na nalampasan si Hua Fokhen, ay inabot ng 77 taon upang maunawaan ang kanyang unang tipak ng Heavenbreaker Sword Intent. Para naman kay Huakeli, ang kauna-unahang tao sa Heavenbreaker Kingdom of God na nagtataglay ng perpektong divine essence at ang pinakamataas na talento sa sword kailanman sa kasaysayan ng Abyss, ay inabot ng 9 na taon upang maunawaan ang kanyang unang bangkos ng Heavenbreaker Sword Intent. Ito ay isang gawa na maaalala bilang isang imposibleng himala para sa kawalang hanggan. Pero Yunche, hindi siya nagmula sa Heavenbreaker Kingdom of God, wala siyang Heaven Challenging Sword, Heaven Subjugation Sword, at Heaven Controlling Sword, lalo na ang Heavenbreaker Sword Art. At gayon paman, hindi kailanman pinagdudahan ni Hua Qingying ang kanyang sentido sa buong buhay niya. Ito ang unang pagkakataon na nag-alinlangan siya sa kanyang sentido komun, ang pinakakilala niya, ipinagmamalaki ang lahat, at halos isinama ito sa katawan at kaluluwa, na labis na nabasag na parang salamin. Bumalik sa lupa, si Yunche ay nagpakita ng isang angkop na hitsura ng pagkagulat at nagtanong, mukhang hindi ito masyadong mahirap, kapatid na babae ko. Ako, may mali ba? Hindi naman, mukhang napakahirap. Malakas na umiling si Huakeli at halos hindi nauutal, pero, hindi ka pa nag-practice, wala ka man lang sword art. Paano ka sa Abyss? Sword art. Umiling si Yunche at sinabi ng may malinaw at dalisay na mga mata, hindi ako kailanman tinuruan ng aking Panginoon ng sword art. Sa katunayan, hindi niya ako pinahintulutang maglinang ng kahit anong sword art. Lisuo. Hua Qingying. Bakit, ganon? Nalilito na lang pa sa imahinasyon, nagtanong si Huakeli ng hindi malay. Sumagot si Yunche, sinabi sa akin ng aking Panginoon na ang isang sword art ay patay na, ngunit ang layunin ng espada ay buhay. Kung susubukan mong i-pilot ang buhay sa pamamagitan ng kamatayan, ang iyong espada ay magiging matigas at patay din. Ngunit paano mo maipapakita ang iyong layunin sa espada ng walang sword art? Paano mo masanay ang espada? Ungol ni Huakeli. Itinaas ni Yunche ang kanyang mga braso, at ang Heaven Smiting Devil Slayer Sword ay kuminang ng kaunti. Ang layunin ng espada ay dapat lumago mula sa puso, sa katawan, at sa espada, syempre. Ang isang sword art ay hindi na kailangan. Hindi pa nakarinig si Huakeli ng ganoong teorya noon. Si Hua Qingying, ang Sword Fairy, ay hindi pa nakarinig ng ganoong teorya. Siyempre wala sila. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang kalbo na kasinungalingan mula kay Yunche. Sa kaibuturan ng kanyang kaluluwang dagat, nagpakawala ng tahimik na buntong hininga si Lisuo. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit hiniling sa kanya ni Yunche na sabihin sa kanya ang tungkol sa Heavenbreaker Sword Art. Ito ay isa pang kasuklam-suklam na taktika upang isulong ang kanyang mga layunin. Sa paghusga sa napakalaking reaksyon ni Huakeli, malinaw na nagtagumpay siya. Malinaw na ang kanyang sagot ay lalo pang nagpagulo kay Huakeli, kaya't idinagdag ni Yunche, ang paraan ng aking master sa espada ay medyo kakaiba. Kinailangan ko ng maraming taon upang sa wakas ay maunawaan ang isang pahiwatig nito.
Pagkatapos ng halos hindi maabot ang tinatawag na realm of compatibility, ang aking master ay nagsalita, nagkaroon ako ng kakayahang makita ang layunin ng espada ng iba, nalampasan ang pangangailangan para sa sword foundation at sword art, at isagawa ito sa pamamagitan ng aking sword heart at sword body sa halip. Panipi. Kung hindi, hindi ko magagawa ang ginawa ko. Hindi maintindihan ni Hua Keili ang kanyang sinasabi bilang isang bagay ng kurso. Sa kanyang opinyon, ito ay mataas na antas ng kaalaman na higit pa sa kanyang kakayahang maunawaan ngayon. Kung iba si Yunche, itinuring niya itong kalokohan at nakalimutan agad. Gayunpaman, ngayon lang niya nasaksihan ang pagpapakawala ni Yunche ng isang tipak ng Heavenbreaker Sword Intent gamit ang sarili niyang mga mata, kaya paano niya ito pagdudahan. Kaya rin medyo engrandi at unfettered ang fighting style ko. Hindi ko kailanman pinapayagan ng isang sword art na magbigkis sa aking espada, patuloy ni Yunche, ang layunin ng espada ni sister ko ay mahiwaga, hindi maipaliwanag, at kamangha-mangha, ngunit malinaw na hindi rin ito angkop para sa akin. Naniniwala akong mas bagay ito sa isang dancing fairy na katulad mo. Madali at casual siyang magsalita, tila walang pakialam na dinudurog niya ang puso ng espada ni Hua Keili sa bawat salitang binibitawan niya. Linisin mo ang iyong puso. Ang boses ni Hua Qingying ay biglang lumitaw sa mga tainga ni Hua Keili. Tulad ng isang naglilinis na bukal, ang kanyang utos ay naghugas sa mga mata at dagat ng kaluluwa ni Hua Keili at inalis sa kanila ang kanilang kadiliman. Siya ay isang pambihirang tao na ang pambihirang paraan ng espada ay naaangkop sa kanya at sa kanya lamang. Hindi mo dapat pagdudahan ang iyong sariling puso ng espada dahil sa kanyang kakaiba. Mabilis na pinawi ng kanyang payo ang mga hindi gustong kaisipan na dating sumasakit sa isipan ni Hua Keili. Ngunit hindi nito maaalis ang pagkamangha na paulit-ulit na nakasalansan ni Yunche sa kanyang puso. Kabanata 2045, Ripples. Hindi ka panipaniwala. Talagang hindi ka panipaniwala. Mula sa pananaw ni Hua Keili, ipinamalas ni Yunche ang kanyang Heavenbreaker Sword Intent isang dosina o higit pang mga hininga pagkatapos niyang makita ito mula sa kanya, at walang duda na ang gawaing ito ay ganap na nalampasan ang kaharian ng kahanga-hanga o henyo. Kahit na ang himala ay tila isang walang kinang na descriptor. Bilang isang taong nakatayo sa tuktok ng mundo mula sa murang edad, ang papuri at pagtingin sa iba ay dalawang bagay na halos hindi niya nagawa. Naturally, hindi niya mahanap ang mga salita o pag-uugali na kinakailangan upang maipahayag ang mga ito ng maayos. At muli, nag-alinlangan siya na kahit ang mga divine sons and daughters of the kingdoms of gods ay kayang gawin ang hindi niya magagawa. Hindi. Ang aking amo ang kahanga-hanga, mapagpakumbaba na sagot ni Yunche. Sinabi ni Hua Keili nang may pagkahumaling, ang iyong Panginoon ay dapat na isang hindi pangkaraniwang tao na lumalampas sa imahinasyon. Maaari akong magkamali, ngunit parang ang kanyang pagkamit sa paraan ng espada, ay mas dakila pa kaysa kay tita. Ang kanyang mga salita ay hindi nakagambala kay Hua Qingying. Pagkatapos ng lahat, maaari niyang sabihin na ito ay kabaligtaran. Ang master ni Yunche ay tiyak na hindi dalubhasa sa paraan ng espada. Kung sino lang ang nasa mundo. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit niya inutusan si Hua Keili na maglakbay kasama si Yunche ay upang unti-unting matuklasan ang pagkakakilanlan ng kanyang misteryosong Panginoon. Halos kalahating buwan na ang nakalipas mula nang magsimula ang paglalakbay. Ngayon, nagsisimula na talaga siyang nanlamig ang mga paa. Ito ay dahil ang kanyang isip, sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, ay nagdala sa kanya sa pinakamalayong, imposibleng sagot. Ang sinabi nilang kontrolado ang lahat ng elemento noong sinaunang panahon, ang tinatawag nilang Diyos ng paglikha. Lumapit ng isang hakbang si Hua Keili kay Yunche at sinabing may malalim na pag-asa, "Yang master yon, hindi ko lang maisip kung paano mo nagawang maisakatuparan ang balakid ng espadang iyon. Pwede mo bang turuan? Ayos lang kung tatanggihan mo ako." Napagtanto ko lang na ito ay isang hindi kapani-paniwalang hindi makatwirang kahilingan. Lahat ng mga inapo ng Heavenbreaker lineage ay nahuhumaling sa espada, at si Hua Keili ay walang exception.
Halos hindi siya makapaniwala na nagtanong siya ng isang bagay na alam niyang bawal sa mga malalim na practitioner, lalo na sa mga eskrimador. Ngunit sa oras na pinigilan niya ang sarili, huli na ang lahat. Hindi niya naiwasang mapag-alitan ang sarili dahil dito. Ako, mukhang nag-aalangan si Yunche. Hindi naman sa ayaw kitang tulungan, pero ayos lang. Ayos lang. Si Hua Kaylee ay naging isang lilam ng Escarlata. Hindi ko dapat. Sister ko, mahinang sabi ni Yunche para matuno ang pagrereklamo sa sarili ni Hua Kaylee. Hindi ko pipigilan ang anumang bagay na kapaki-pakinabang sa iyong paglilinang. Hindi ako magdadalawang isip kahit isang saglit. Ang mga titig at mga salita ni Yunche ay nagpakalma kay Hua Kaylee, ngunit kasabay nito, naging dahilan din ito ng pagtibok ng kanyang puso ng kaunti. Hindi niya maintindihan kung bakit. Walang anyo o sining ang aking espada. Ito ay lubos na umaasa sa aking kaliwanagan at pagkakatugma sa aking espada. Sa pag-iisip niyan, walang verbal na maibabahagi ko sa iyo. Sa sandaling ito ay may naalala siya at nagliwanag. Ang sabi, kapag tinuturuan ako ng aking Panginoon ng espada, ipapatawag niya ang layunin ng kanyang espada at ipapalibot ito sa buong katawan ko para makita ko ito. Iyon ay kung paano ko unconsciously natamo kung ano ang mayroon ako. Muli niyang itinaas ang Heaven Smiting Devil Slayer Sword. Paano ito? Ay papaikot ko ang aking sword intent ng ilang beses, at maaaring subukan ni sister ko na unawain ito. Kung ito ay gumagana, kung masusulyapan mo ang kahit katiting na kaliwanagan mula rito, kung gayon ako ay lubos na karangalan. Bago makasagot si Hua Kaylee, ipinikit ni Yunche ang kanyang mga mata at inikat ang kanyang layunin sa espada. Nagmamadaling tinipon ni Hua Kaylee ang kanyang atensyon at tinitigan si Yunche gamit ang kanyang mga mata at ang kanyang banal na pangunawa. Chi! Isang linya ng kapangyarihan ng espada ang tumaas sa langit, ngunit ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ang naputol. Ito ang mahinang Heaven Breaker Sword intent na ginawa niya noon, kahit na masasabi ni Hua Kaylee na ito ay mas malakas. Pamitik ang kanyang talam bago itinuro ang langit. Habang nanginginig, lumitaw ang isang vermilion line sa kalangitan. Gayunpaman, ang lupang 20 metro sa likuran niya ang hiniwa. Nang muling magbago ang kanyang paninindigan at maghanda na ipakita ang kanyang layunin sa pangatlong pagkakataon, narinig niya si Hua Kaylee na bumulong ng nahihiyang, "Young Master yon, pwede ba?" Hindi niya namamalayan na nakagat niya ang kanyang ibabang labi, at ang kanyang magagandang mata ay dumilat ng matagal bago siya tuluyang nagsalita, "Maaari ko bang ilagay ang aking kamay sa iyong braso?" Hindi siya si Yunche. Alam niya na hindi niya malalampasan ang pangangailangan para sa mga pundasyon ng espada at sining ng espada at ipakita ang puso at anyo ng isang espada sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa layunin ng kanilang espada. Iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang hawakan si Yunche at makita ng direkta ang sirkulasyon ng layunin ng espada nito. Kahit na inayos ni Yunche ang kanyang ekspresyon sa hitsura ng pagtataka, naisip niya sa kanyang sarili, nahulog na ba siya? At dito handa akong tuksuhin siya kahit 3 araw o higit pa. Dahil ba talagang nahuhumaling siya sa espada, o dahil napakahusay ng groundwork ko kaya mas naging close kami kaysa sa inaakala ko? Ako. Tiyang master yun ay normal na kalmado kaya hindi na nakakagulat kung ang mga tao ay mag-iisip na hindi siya makakaramdam ng mga emosyon, ngunit ngayon, siya ay nauutol na parang bata, kung sa tingin mo ay ayos lang, kung gayon sigurado. Siyempre kaya mo, sister ko. Ito ay isang pambihirang hitsura na ang sariling sindek ni Hua Kaylee ay nabawasan at napalitan ng pagkamangha at pagkamausisa. Magpapatuloy ako kung gayon. Mabilis na ipinikit ni Yunche ang kanyang mga mata at muling ipinakita ang Heaven Breaker Sword intent. Umakbang si Hua Kaylee at itinaas ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay mukhang kasing puti ng nyebe, at ang mga ito ay nagpapalipat-lipat ng dalisay, jade-age na liwanag sa kabila ng madilim at madilim na endless fog. Dahan-dahan siyang gumalaw. Nang itinaas ni Yunche ang kanyang espada, sa wakas ay nadikit ang kanyang mga daliri sa braso ni Yunche. Gayunpaman, hindi niya naramdaman ang makamundong tela ng kanyang itim na damit. Hindi, naramdaman niya, ang balat niya.
Dahil nakipaglaban sa hindi mabilang na labanan sa Endless Fog, natural lang na nasira ang mga damit ni Yunche dito at doon. Nagkataon lang, kinuha ni Hua Keili ang isang lugar kung saan nasira ang kanyang mga damit. Sa makatuwid, pisikal na pakikipag-ugnay. Tila nagkataon lang, ngunit malinaw na nakita ni Lee Soo si Yunche na nilulusaw ang kanyang mga damit kung saan ang mga daliri ni Hua Keili ay makikipag-ugnayan sa kanyang braso. Dahil sa abyssal dust, walang napansin si Hua Keili o ang malayong Hua Qingying. Agad na pinalamig ng mainit na sensasyon si Hua Keili. Kasabay nito, ang isang hindi pamilyar na sensasyon na hindi niya mailarawan ay mabilis na umabot sa kanyang katawan at kaluluwa. Umikot ang kanyang tingin. Ilang sandali pa bago niya napagtanto ang nangyari at sinubukang umatras. Bago niya magawa iyon, isang kakaibang layunin ng espada ang nagsimulang umikot sa paligid ni Yunche at kumalat sa kanyang mga daliri, kanyang isip. Agad na tumalas ang kanyang isip at pinutol ang lahat ng nakakagambalang kaisipan. Gamit ang kanyang sword heart na parang tao na gagamit ng sarili nilang mga mata, mabilis niyang tinipon ang kanyang focus at ginawa ang lahat ng kanyang makakaya para makita ang bawat tipak ng sword chi, bawat sirkulasyon ng sword intent, at ang tinatawag na compatibility sa pagitan ng espada, katawan, at puso. Chi, bang, buzz. Isang piraso ng Heavenbreaker Sword Intent lang ang mailalabas ni Yunche sa bawat pagkakataon, at wala siyang kakayahan na isagawa ito ng walang bakas tulad ni Hua Keili. Sa makatuwid, ang bawat pagpapatupad ay nagdulot ng iba't ibang uri ng ingay. Makalipas ang 4 na indayog, biglang huminto si Yunche at huminga ng malalim. Pagkatapos, sumulyap siya kay Hua Keili at nagmamadaling umiwas ng tingin at awkward na sinabi, "Essie, mayroon ka bang nakuha, sister ko?" Dahan daw ang iminulat ni Hua Keili ang kanyang mga mata. Nakatutok pa rin ang kanyang pusong espada, at tila natatakpan ng mahinang ambon ang kanyang mga mata habang siya ay bumubulong, oo, at hindi, Ngayon lang niya naalala na direktang hinawakan niya si Yunche at napasigaw siya ng sorpresa. Nagmamadali niyang binawi ang kanyang mga daliri, ngunit hindi natural na mainit ang pakiramdam ng kanyang mga daliri sa hindi malamang dahilan. Hindi lang iyon, tila kinikiliti ang puso't kaluluwa niya at bumilis ang tibok ng puso niya. Sabi ni Tita, yang ang mga lalaki. Kaya ba ang init ng katawan nila? Pabigla-bigla niyang naisip sa sarili. Walang saysay iyon. Ang kamay ni Itay ay hindi kailanman nagparamdam sa akin ng ganito. Tila hindi alam ang kanyang nararamdaman, nagningning ang mga mata ni Yunche sa kanyang sagot. Talaga. Gaya ng inaasahan kay sister ko. Kinailangan ko ng maraming taon upang sa wakas ay makuha ang hindi malinaw na pakiramdam. To think na malalaman mo agad. Halatang nagulat si Hua Keili sa kanyang reaksyon. Nagpatuloy si Yunche sa seryosong tono, minsan sinabi ito sa akin ng aking amo, ang umiiral ay maaaring parang wala, at kung ano ang wala ay maaaring parang isang bagay. Ang layunin ng espada ay maaaring wala, at walang layunin ng espada. Kapag naunawaan mo na ito sa wakas, magsisimula kang maranasan ang simula ng kaliwanagan. Sa pag-iisip na iyon, ang iyong paglilinang sa paraan ng espada ay talagang kahanga-hanga, sister ko. Ganoon ba? Sagot ni Hua Keili habang paulit-ulit na tinatanong ang sarili niyang nararamdaman ng biglang, napansin niyang medyo abnormal ang kutis ni Yunche. Naguguluhan, nagtanong siya, mukhang nababagabag ang iyong paghinga, young master yun. Anong mali? Ang kahihiyang hindi niya nakita noon ay biglang namulaklak sa mukha ni Yunche ng buong lakas. Pilit pa niyang inalis ang tingin na parang nagpapanik sa kung ano. Sa sandaling malayo ang tingin niya sa kanya, sa wakas ay natuklasan niyang muli ang ilan sa kanyang dating kalmado at sumagot, ito ang unang pagkakataon na hinawakan ko ang isang babae, kaya ako, medyo, nagpanik. Kulat na bulalas ni Hua Keili. Habang nakatitig kay Yunche na parang nakikita siya sa isang ganap na bagong liwanag, tinanong niya, napuntahan mo na ang maraming lugar at naranasan mo ang maraming bagay, hindi ba? Paanong posible na hindi mo pa nahawakan ang isang babae? Paano ang Hellian Princess na iyon mula sa Killing Abyss Realm?
She added a bit later, kahit na hindi niya alam kung bakit siya naisip niya. Hindi. Talagang hindi. Tanggi ni Yunche nang walang anumang pag-aalinlangan. Pinalaan ako ng aking Panginoon na ang pag-ibig sa pagitan ng isang lalaki at isang babae ay parehong pinakakaakit-akit na canvas sa mundo, at ang talim na pinakamasakit. Sinabi niya sa akin na bilang isang lalaki, hindi ko dapat saktan ang puso ng isang babae. Isang bagay na hawakan ng isang babaeng nagbigay sa akin ng kanyang puso, at isang bagay na pinangako kong paprotektahan magpakailanman, ngunit kung hindi ko dapat tugunan ang kanyang pagkatao. Hindi ko kailanman nakalimutan ang payo ng aking Panginoon, kaya naman palagi kong pinananatili ang isang malinaw na distansya sa pagitan ng aking sarili at ng lahat ng kababaihan mula nang pumasok sa mundo. Maaaring matagal na akong nagtagal sa imperyo ng Helian, ngunit hindi ko kailanman nahawakan ni isang buhok ang pagkatao ng unang prinsesa, literal. Sinubukan ni Huakeli na alalahanin kung nakipag-ugnayan si Yunche sa prinsesa ng Helian noong Killing Abyss Conference. Walang sinasabi kung hinawakan siya nito nang hindi siya nakatingin, ngunit sa pinakakaunti, hindi niya personal na maalala ang anumang ganoong sandali. Paf! She subconsciously let out a giggle. Nang mapagtonto kung gaano ito kabastusan, dali-dali niyang pinigilan ang sarili at tinakpan ang bibig. Nang mas lalo pang napahiya si Yunche, dali-dali niyang sinubukang aliwin siya sa sarili niyang paraan, para sabihin sa iyo ang totoo, ikaw ang unang lalaking nahawakan ko, kaya, maging tayo. Hindi binibilang ni tatay, tama. Ang tugon ni Huakeli ay naging dahilan upang lumingon sa likod si Yunche na may pagtataka. Matagal na nagtama ang kanilang mga tingin bago sila humagalpak ng tawa. Kung gayon, maaari ko bang malaman ang layunin ng iyong espada sa ganitong paraan sa hinaharap? Tanong ni Huakeli na may pinanibik at bakas ng kahihiyan at kaba. Siyempre kaya mo. Seryosong tumango si Yunche. Ang endless fog ay madilim, walang hangin, at patay. Gayunpaman, ang isang alon ng isang bagay ay walang alinlangan na umaalingaw-ngaw ngayon. Sa itaas ng kalangitan, si Hua Qingying ay nakasimangot na parang nag-aalala tungkol sa isang bagay. Pero sa huli, lumuwag ang nakakunot niyang noo, at nagpakawala siya ng buntong hininga. Kakahawak lang ni Huakeli sa Heavenbreaker Sword Intent, at sa lahat ng karapatan, dapat siyang tumuon sa pagpapalalim ng kanyang karunungan ngayon. At gayunpaman, siya ay hindi mapigil ang naakit patungo sa maanumalyang paraan ng espada ni Yunche. Ang pagkagambala ay isang bawal, lalo na para sa isang taong nagsasanay ng espada. Sa kabilang banda, kakaiba si Yunche na lampas sa pinakamaliit na imahinasyon ng isa. Sino ang nakakaalam, baka may matutunan talaga si Kaylee kay Yunche at sa halip ay makaranas ng napakalaking biyaya. Siya ay dapat nababantayan siya ng palihim at hindi gagawa ng kanyang mga desisyon para sa kanya, kaya, gagawin niya iyon. The Abyss, ang All Butterfly Kingdom of God. May lalaking naglalakad sa koridor. Siya ay may matangkad, balingkinitan at mahaba at itim na buhok. Nakasuot siya ng maluwag at itim na balabal na natatakpan ng pinakamarangal na mga pattern ng demonyo. Ang kanyang mukha ay parang pinate sa bato, matalas at malamig. Ang kanyang itim na mga mata ay kahawig ng 10,000 magkakapatong na gabi. Mabagal ang kanyang mga hakbang, ngunit sa bawat paglapag ng kanyang paa sa sahig, tila nagdidilim ng kaunti ang asul na langit sa itaas ng kanyang ulo. Simple lang ang dahilan nito. Taglay niya ang dignidad at kapangyarihan ng isang Diyos sa kanyang katawan. Siya ang Divine Regent ng All Butterfly Kingdom of God, ang Pre-Eternal Divine Regent na si Pan Yasheng. Nakasunod sa likuran niya ang isang matangkad na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may parehong estilo ng buhok at robe. Isang kamangha-manghang dami ng kapangyarihan ng demonyo ang umiikot sa buong katawan niya. Parehong nakatingin sa harapan ng dalawang lalaki. Nakita nila ang isang binata na parang putik na nakadapa sa entrance ng hall. Namumula ang kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay malabo at hindi nakatuon. Nakayakap siya sa isang malaking garapon ng alak sa kanyang kondongan, at basang-basa siya mula ulo hanggang paa sa alak. Literal, pati buhok niya ay natatakpan ng alak. Naaamoy siya ng isa mula sa malayo.
Ang maalamat na alak na iniinom ng binata ay tinawag na, not even 8,000 dreams, ibig sabihin ay hindi sapat ang kahit 1,000 panaginip para magising ang umiinom sa realidad. Sa kasamaang palad, sa antas ng kanilang paglilinang, kinailangan ito ng kaunting pagsisikap upang ma-neutralize ang isang alak na 1,000 beses na mas makapangyarihan kaysa dito. Nais ng binata na malasing. Kaya naman naghanap siya ng pinakamabisang alak na masusumpungan niyang magpapamanhid ng kanyang espiritu. Parang gusto niyang malunod sa walang hanggang panaginip, hindi na muling magising. Kumunat ang noo ni Pan Yaseng, at ang malamig na presyon na tumakas sa kanyang katawan sa isang iglap ay nagyelo maging ang lalaking nasa likuran niya. Pero agad niyang iniwas ang tingin sa binata. Nilampasan niya ito na parang wala lang. Pagkatapos, tumigil siya, tumingin sa likuran niya, at marahas na nagsalita, nakakahiya ka. Hanggang kailan mo pababayaan ang sarili mo? Ang galit na mga salita ng isang Diyos ay maaaring maging sanhi ng parehong langit at lupa upang manginig, ngunit ang binata ay itinaas lamang ng kaunti ang kanyang ulo at tinitigan ang pre-eternal divine regent sa kanyang madilim na mga mata. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nakilala na niya kung sino ang kanyang tinitingnan, ngunit sa halip na magmadali ay pumutok na lamang siya ng walang pakialam at lasing ng ngiti. Ikaw pala, Father, Burke. Siya ay dumigay ng malakas at walang pakialam sa kagandahang loob, ang kanyang tinig ay walang anumang paggalang na dapat taglayin kapag kaharap ang isang banal na regent o isang ama. Anong nangyari? Ang isang Diyos na tulad mo ay hindi maaaring maglaan ng oras upang mangabala sa walang kwentang basurang tulad ko, dumighay.